Iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon na matibay ang kaso ng gobyerno sa umunoy anomalya sa isang flood control project sa Oriental Mindoro. Kasabay ng kanyang pagharap sa Sandigan Bayan ngayong araw upang tumestigo laban sa mga akusado. Si Angel Pastor sa detalye ng balita. Dumating nitong Martes, Enero 20 sa Sandigan Bayan 6th Division si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon upang tumestigo sa bail hearing ng mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa at ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kaugnay ng umano'y anomalya sa isang flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Ang proyekto na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos ay para sa konstruksyon ng road dike sa mag-asawang Tubig River at ipinagkatiwala sa construction firm na SunWest Corporation na sinasabing pagmamay-ari ni Ko. Batay sa mga naunang investigasyon, natukoy ng DPWH na substandard o hindi tumalima sa tamang specifications ang proyekto, partikular na sa ginamit ng mga materyales at disenyo nito. Kitang-kita naman natin na talagang substandard yung mga ginagay na mga sheet pile. Na talagang substandard yung proyekto at nagkakonsyabahan ang SunWest, si former Congressman Zaldico at mga taga-DPWH para gumawa ng isang substandard na project para nakawin ang pera ng mga kababayan natin. Dahil dito, ipinatawag daw si Secretary Dizon ng Office of the Ombudsman upang magbigay ng testimonya bilang complainant laban kina Ko at iba pang mga akusado. Pag-istigo ako ng ombudsman sa trial ni former Congressman Zaldico at ng iba pang mga opisyales tungkol din sa project ng flood control sa Oriental Mindoro. Binanggit ni Dizon na matibay ang mga dokumento at datos na nakalap ng DPWH upang patunayan ang umano'y anomalya sa proyekto. Masasabi ko lang, matibay ang ebidensya natin dito. Dagdag pa ng kalihim ang kaso ng Nauhan Flood Control Project ay bahagi lamang ng mas malawak na investigasyon ng pamahalaan sa mga maanomalyang flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga inakusahan si Ko sa mga kasong malversation of public funds at graft. Ilan naman sa mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa, kabilang ang isang engineer, ang naaresto na at iniharap sa korte. Inaasahan namang magpapatuloy sa mga susunod na araw ang pagdinig sa Sandigan Bayan habang tinatalakay ng korte ang iba pang ebidensya at testimonya mula sa DPWH at Office of the Ombudsman. Para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal, Angel Pastor, SM9 News.